So, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Frugal Engineer. So, ako po ay may hatid po ng mga saving opportunities for uniform personnel. So, I consider myself lucky dahil nalaman ko to ng maaga. So, pagkapasok ko pa lang ng uniform service, ng pagiging isang bumbero, no orientation po namin, nalaman ko po, yung nag-discuss po sa amin, na-mention niya po yung tong opportunities po na to. So, after ko pong graduate, na-curious po ako, and after several months po ng pagre-research, pagko-conduct ng due diligence, and pagtatanong-tanong din po sa mga katrabaho ko po, ay na-convince po ako na maganda po pala talaga to. So, ito po yung gusto ko ding i-share sa inyo. So, number 1 po ay yung Appslay po. So, sa Appslay po, meron po siyang tinatawag na capital contribution account. So, tinatawag din po ito na green passbook. So, napaganda po dito mag-ipon ng pera kasi tax-free po. So, unlike yung traditional banks na mayroong 20% na withholding tax, dito po sa Appslay, wala pong tax. So, we could think po sa Appslay na para po siyang bangko, pero hindi po siya bangko. Kasi si Appslay po ay Saving and Loan Association Incorporated. So, SLY po siya. So, dahil po doon, tax-free po. So, ang minimum maintaining balance lang po para kumita ay 1,000 pesos. Tapos, meron po siyang maximum na limit po. Depende po sa type of membership nyo po. Kung regular members, 3 million po. Kung associate members naman po, 1 million po. So, ito po yung capital contribution account o green passbook. Ngayon, sino po ba yung mga pwedeng mag-avail po nito? So, itong capital contribution account ay available lang po siya sa mga, mostly po sa military and uniform personnel and civilian employees po ng mapiling agency po. So, yun po, kasama na po dito AFP, PNP, Department of National Defense, APSLY mismo, AFP-MBAI, at iba pa po. And kasama din po dito yung Tri-Bureau po, pati po yung ibang employees po ng DILG. So, limited lang po. So, di po to pwede sa mga civilian. So, kailangan po talaga na isa po kayo sa mga qualified na members. So, napaganda po talaga nito. So, ito po yung green passbook po and red passbook po. Yan po yung dalawang ini-issue po pag nag-apply po kayo ng membership. Sa green passbook po, yan po yung capital contribution account. Bali, dyan po yung CAPCON kung tawagin. Samantalang sa red passbook naman po, yan po yung regular savings account. Pagka tumubo po yung pera nyo po, dinedeposit po nila yan sa red passbook po na pwede nyo pong withdrawin. So currently po, as of December 2023 po, si Appslay po ay meron po siyang 619,859 na miyembro po na galing po sa iba't ibang sangay po ng gobyerno po. So funded po siya noong 1972 pa po. And currently po, meron po silang napaka-impressive po na assets po na 153.45 billion pesos. So napakalaki po talaga noon. And imagine kung paano nila napapalago yung kumpanya nila. So, binasa ko yung mga annual report nila. So, I think available hanggang 2015 up to the present, 2023. And na-convince naman ako kung paano nila minamanage yung pera nila. So, you could look into it naman sa website po nila. Pwede nyo pong tingnan, pwede nyo pong basahin. So, dumako naman po tayo sa past performance po ng dividend. So, noong 2021 po, nag-declare po sila ng dividend rate na 18%. So, imagine, napakalaki po nun, 18%, samantalang yung mga traditional bank, wala pang 1%. O sa mga digital banks naman na high yield savings din, parang malaki na yung per percent, di ba? So, almost times 4 siya, lagpas pa. So, while nung 2022 naman po, nag-declare po sila ng 17.5% na dividend rate. And nitong 2023 po, ay napakalaki po na 18.5%. So si Appslay din po ay meron din po siyang mobile app kung saan pwede po nating ma-monitor real-time yung savings po natin at yung kung pumasok na po yung dividends po natin.
So, konti lang po yung features po nito unlike non-traditional na banking app po na pwede mag-pan-transfer. Dito po, limited lang po na check natin yung balances po, yung loan balance sa mga utang, and yung sa savings deposit account po, pwede po kayo mag-apply and pati na rin po ng loan via app din po. So, pagka nag-apply po kayo ng membership, isama nyo na po yung pag-accomplish po ng sa Appsly mobile app din po. So dumako naman po tayo sa limits po. So ito pong capital contribution account ay may limit po siya na 3 million. So throughout our entire service po, yun lang po yung maximum na pwede po nating deposit. So di na po tayo pwedeng lumagpas po doon. So imagine kung may 3 million po kayo na deposit at kumikita po siya ng above 15%. So napakalaki po, di ba? So kung 15%, so that's around 450,000 per year. So napakalaki po talaga. And ang ano po kasi dito sa Appsly, kahit na marami po kayong pera ngayon, hindi nyo po siya basta-basta pwedeng i-deposit ng basta-basta kasi ma-abuse po. So may in-impose po silang limits. So nung nag-join po ako sa uniform service, ang maximum po nun ay 600,000 per year. Tapos nagulat na nga lang po ako nung 2022 po, ni-reduce po nila to 300,000 per year. So starting nga po ngayong October 2024, 240,000 na lang po. While the following year po, sa next year po, 2025, 180,000 per year na lang po. So, sayang po 'di ba kung ma-miss out natin yung opportunity na makapag-start na maaga at makapag-ipon po kasi napakalaking tulong po talaga nitong interest na dividend po na binibigay sa atin ng Appsly. For example, ako po, yung tubo po, ginagamit ko po para matulungan po yung pamilya ko po. So, natutulungan ko na po yung magulang ko at pwede rin po mag-start ng sarili kong pamilya. So, kung i-convert po natin siya sa per month, so that's around 20,000 na lang po this year. While next year po, 15,000. So, sa paraan po pagde-deposit, di po tayo basta-basta pwedeng pumunta kay Appsly at magbibigay na lang ng pera. Ito po yung deposit. Hindi po ganun. So, ang paraan lang po para mapag-deposit po ng ganyan po ay through our salary deduction. So, pagtanggap po natin ng salary po natin sa land bank, bawas na po yun. Yun po yung meron po kasi doon form na pinipill out kung magkano po yung gusto nyo pong i-deduct po para may deposit po automatically sa Appsly po. So kung ayaw nyo naman pong maganon, meron din pong over-the-counter deposit. Kaso ang pangit po sa over-the-counter deposit, 15,000 lang po siya. So kahit na gusto nyo po mag-deposit na malaki, 15,000 lang po talaga every quarter po. So yung mga quarter po na yun ay every January, April, July, and October po. First 3 working days po na mga buwan po na yon. So doon lang po pwede mag-deposit ng 15,000 pesos po. So doon po sa 15,000 pesos po na yon, yun na po yung maximum po nun. So kung meron po kayong salary deduction, tapos gusto nyo pa pong mag-over-the-counter deposit, ang limit po nun ay yung year po. So sa 240,000 po, isusubtract nyo pa po dun yung 15,000 po na i-over-the-counter deposit nyo po. So ganun po siya. So sa dividends naman po, so ang release po ng dividends kay Appsly ay every quarter po. So nagre-release po sila ng dividends every third week po yun ng January, April, July, and October. So kung ang dividend rate po na dineclare ay 16%, so every quarter po makatanggap po tayo ng 4%. So imagine na lang kung meron po kayo na, let's say, 100,000. So kung meron na po kayong ipon na 100,000 this year, so every January po, April, July, and October po makatanggap po kayo ng 4,000. So every quarter. So next naman po ay itong pong CPSS Live po. So ito po ay available lang po siya sa mga active or retired po na PNP po and BFP po. So kasama na rin po dun yung sa Philippine Constabulary po and INP po retirees po. Yung pa po yung bago pa po yung PNP. So meron po siyang regular members and associate members. So
Pagka po associate member po, it's either na child or children po kayo or legal spouse po nung regular member po. So yung regular member po, sila po yung member po ng PNP or ng BFP po. So pwede nyo rin po, for example, bumbero po kayo at may asawa po kayo, pwede nyo din po silang i-apply as associate member. Ganon din po yung mga anak nyo po. So sa PSS Life po, meron pong 3 account. So meron pong premium savings account, tapos yung capital contribution account, tsaka yung cash advance storage account. So sa capital contribution account, dyan po pumapasok yung Capcon po natin, which is yung malaki po yung dividends. Next naman po sa premium savings account, para lang din po siyang regular savings account na structured po yung interest. So maybe I'll discuss that in another separate video, pero malit lang po. So next naman is yung cash advance storage account. Dito po pumapasok yung dividends po natin o yung tubo po ng perang dinedeposit po natin sa Capcon po natin o capital contribution account. So ito po yung capital contribution account po ng PSS Life po. So required lang po siya na initial deposit na 1,000 po. And mataas po yung dividends po dito and tax-free po. So let's talk about dividend rates naman po. Nung January 2021 po, nag-declare po si PSS Life po ng 13%. While the following year po, in 2022 po, ang dineclare po nila na dividend rate po ay 18% per annum po. So ang laki po, di ba? While in 2023 po, 18% din po, and nung 2024, 18% din po. So, di ba po, napakalaki po ng interest talaga na pwede po nating makuha dito po kay PSS Life po. So, same with the Apps Life po, meron din po silang online na pwede nyo po ma-check yung balances po ng mga accounts nyo po. So, dito po sa bilisonline.psslife.com. Meron din po silang mobile app po kung saan pwede nyo nga rin pong ma-check nga po yung mga balance, yung mga loan, mag-apply po ng Visa card, and mag-transfer na rin po ng funds po. Pero sa pagkakaalam ko po, yung transfer ng funds po nito ay within accounts lang din po. So, di pa po kayo pwede mag-bank transfer sa ibang bangko po. So, within PSS Life lang din po. So, let's talk about naman po sa limits po sa PSS Life po. So, sa Capcon po, ang limit niya po ay 5 million lang po. Tapos, ang maximum deposit per year niya po, currently po ay 200,000 na lang po siya. Unlike nung nag-join po ng service, sa pagkakatanda ko po, 400,000 per year po siya, and quarterly po, pwede po kayo mag-deposit. Pero ngayon po, twice a year na lang po, which is January or July. So kung sa ngayon, isipin po natin, so per month, pwede na lang po natin i-deposit ay 16,666.67. While ang pag-release niya po ng dividends po natin ay either po isang bagsakan po, which is tuwing January, or pwede rin po yung mag-apply ng expected dividend advance para makareceive po kayo ng dividends ng January and July. So I think napakahalaga po talaga kasi imagine kung 200,000 lang po ang deposit po natin per year, mag-start po tayo. So bago po natin ma-reach talaga yung ceiling amount po, abutin po tayo siguro ng almost 25 years po bago po natin mapuno po talaga yon. So swerte po naman nauna dahil nakapag-deposit po sila, nakapag-ipon sila. So dahil po doon, malaki po yung dividends po nila. Pero sa atin po, pwede po tayo mag-start ng maliit po, and balang araw po yung naging ipon po natin ay lalaki din po ito at magiging tulong na rin po sa atin at sa ating pong pamilya po. So maraming salamat po sa lahat po ng nanood po hanggang sa huli po. So 2 lang po talaga. So it's either Apps Life po o PSS Life po, or pwede nyo po kayong mag-apply pareho po para makatanggap po ng dividends po. So di naman po tayo kailangan mag-start ng malaki. Pwede po tayo mag-start ng malit lang po kahit pa 1,000. And you'll never know talaga, magugulat ka na lang na laki na pala na natatanggap kong dividends per year. Basta mag-ipon lang po tayo na mag-ipon. Yung dividends po natin, balang araw magiging malaki din yan. And yan ay makakatulong po sa atin in the future. So maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless po.